Dunugin natin sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mawain. Angeles sa pag-asa nagpupuin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong pasisimulan ang pagpupuri natin sa pangalan ng Panginoon. Una po nating awitin ang bilang 3 sa atin pong mga himnaryo. Ang dalangin madalisay kaniyang pinakikinggan tinutugong mahinusay ng pagpapala niyang mahal. Jesus ay nalulugod sa magiling na pusong sa'y
puso sa Diyos masara na samyo siya gawin ng mahango sa salang pagkabilanggo ang matapat na dalangin ang siya niyang diringgin kaya ating itaimtim ang ating mga pagdaing ang dalangin kay batalaha sa puso'y dapat magmula alinlangan ay wala upang magkamit ng pala puso nating sakdal dungis ay harap na malinis upang kung tayo'y hibig ay kamtan ang pagkakilig. Atin pong ipagpatuloy ang pagpapailanglang ng bunga ng ating mga labi na pumupuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Numero 45 ang susunod po nating aawitin. Nang liwanag ng pananampalataya na biyaya sa atin ng Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa, kaluluwa ay natutong awitan siya sa langit, pamangawit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis, wala nang baga-baga at pag-usig. Ito ang gantimpala
sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan maging sa sala, dagling umaliwalas naging masigla, lalo't nagpupurit inawitan siya. Sa langit pamangawit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha, hatid umaasang galakang bungang kapalit, sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit tanging awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang nag-iisa at buhay na pinakamakapangyarihan tapo sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos. Pinakabanayad ka po sa iyong mga kagalitan. Ama na ikaw ang nag-iisa, buhay na Diyos. Pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw rin po ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Nahabag ka po na awa sa aming ama, sa aming ina. Tinawag mo rin po sila at inilagay mo sa iyong banal na katawan. Naglingkod sila, Ama, ng buong puso, buong isip, ng kanilang buong buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa banal sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masisilayan mo po muli kami sa amin-aming mga dampang tahanan. Una na nga po dito sa iyong maralitang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Nagtitiklop kami ng aming mga tuhod sa pangalan mong Kristo Jesus.
Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Sa buhay, kagalingan, kalakasan, mga kapayapaan, magagandang mga pintuan ng mga kapalaran, gayon din po sa pagpapagaling, pagpapalakas mo sa aming pangangatawan. Sa mga araw na nagdaan, nanilipos mo po kami ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat. Patuloy mo po kaming lahat na pinagtitiisan at pinagtitiyagaan, lalo na nga po ang mga kaibigan, araw-araw po, pinipili mo sa bunto ng karamihan, sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Tinawag mo po sila at inilagay mo sa iyong banal na kawan, na sila po ngayon ay kasakasama namin, nakikinig din po, nagsisipag-aral ng iyong mga banal na salita, na lipos ng espiritu at ng buhay. At huwag mo rin sanang pababayaan, Ama, natanggapin ang mga pagpapasalamat ng mga hindi mabilang mong mga tunay mong mananamba sa espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Panginoon po naming Hesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Panginoon, kung papaano nabuhay kami sa mga araw na ipinautang mo po sa amin. Wala pong nakakaabot pa sa amin sa iyong banal na kalwalhatian. Gayunman, Panginoong Hesus, nakikiusap kami sa iyo sa Huwebes po ng gabing ito. Ano man sana ang aming mga nagawang pagkukulang, huwag mo sanang gawing kahadlangan upang hindi mo po kami turuan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ipinagpapasalamat din namin sa iyo, maging ang pagdaragdag mo rin ng buhay, kagaling at kalakasan, mga kapayapaan sa araw-araw na nagdaan, sa lahat po ng aming mga minamahal na kabiyak ng puso, sa lahat ng aming mga anak, aming mga manugang, aming mga apo, mga kamaganakan sa laman, at Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, muli po kaming nakikiusap, lumuluhog sa iyo. Pakainin mo po sana muli, painumin ang aming mga kaluluwa na nauuhaw at nagugutom sa iyong mga salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay, na tunay po na pagkain ng aming mga espiritu. Tulungan mo sana, Panginoon, lamang ang hamak mong alipin, na nawa kasangkapanin mo pong muli upang maging mabuting kagamitan sa pagpapalawak, sa pagpapahayag ng iyong banal na ebanghelyo, sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw. Marami pa sanang mga kaluluwa ang makarinig, at sa pamamagitan ng iyong mga ginintuan at mga banal na aral, maraming mga kaluluwa ang manumbalik mula sa kanilang mga masasamang mga kaparaanan ng pamumuhay. Sila pong lahat ay manumbalik sa iyo, tumanggap sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus. Sila may magpabautismo, maglinis ng kani-kanilang kasalanan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwid po baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Panginoong Jesus, habang kami nakikinig ng iyong mga banal na salita, hipuin mo po kami, dalawin mo po kaming lahat, pagalingin mo po ang sa amin pinasasapitan mo ng sari-saring karamdaman, bigyan mo sanang kalutasan ang lahat ng aming mga suliranin sa araw-araw, lalo na nga po sa paghanap namin ng aming ikabubuhay sa araw-araw. Ama naming Diyos, kami po dumadalangin, una na nga sa lahat,
hihipuin mo kami na patuloy na nagsisitanda. Nalalaman po namin, malapit na kaming matulog sa aming mga libingan, ngunit humihingi kami sa iyo ng kahabagan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Una na nga ang iyong hamak na alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama sa paglilingkod si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, kapatid na Mercedita Haini, at ang kanyang sariling sangbahayan. Huwag mo rin sanang pabayaan si kapatid na Expectacion Valencia. Tulungan mo rin sana maging ang lahat ng kanyang mga anak at mga mahal sa buhay. At sa gabi pong ito'y huwag mo rin sanang pabayaan si kapatid na Mirna Gonzales at ang lahat ng kanyang mga sangbahayan na nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Ama Manal, kami po sumasamo, kami po nakikiusap. Una sa lahat, daragdagan mo po ang aming pananampalataya. Bibigyan mo rin ng pagkaunawa ang lahat ng aming mga kaibigang nakikinig, nag-aaral ng iyong mga salita, at kami po iyong pagpapalain, maging ang aming mga tirahan, mga sasakyan, halamanan at mga hayupan, iwawalay mo po sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, at sa napakaraming mga tao na mayroong masasamang puso at mga kalooban. Panginoong Hesus, lahat po ng ito sinasampalataya na namin, dinidinig mo sa iyong banal na kaharian sa langit. Iyo pong gagawin, iyo pong ibabasbas, ibebendisyon sa amin sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po, tipunin na po natin ang ating sari-sariling sangbahayan sa loob ng ating mga tahanan. Charity begins at home. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at ihanda ang ating mga kaluluwa, espiritu at ang ating mga pakikinig. Ang atin pong paksa ay mula po sa unang aklat na isinulat ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, Kapitulo 5 at versikulo 17, sa Bibliang Ingles sa King James Version, na pinanggalingan po ng ating Bibliang Tagalog. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Sa Tagalog po, unang Juan 5:17, 1905 version, dala sa atin ng mga Amerikano. Lahat ng kalikuan ay kasalanan, at may kasalanan, hindi ikamamatay. Dito po sa ating pag-aaral na niloob ng Diyos na ating basahin at pag-aralan, meron pong ipinakikilala na kasalanan na hindi ikamamatay. Lahat daw po ng kalikuan ay kasalanan. Pero, hindi lahat ng kasalanan ay sa ikamamatay. Meron pong ipinakikilala na dalawang uri ng kasalanan. Yung isa po, hindi po ikamamatay, at yung isa, kasalanan na ikamamatay. Ano po baga naman yung ikamamatay na kasalanan? Ayon po sa hiwaga ng Santong Sulat. Ito po ang ibig ng Diyos na liwanagin sa atin. Kaya nga para tayo ay lubos na makaunawa, ang pinag-uusapan po ay kasalanan. Malungkot po na aminin, hanggang ngayon hindi po lahat ng tao nakakaintindi kung ano yung tinatawag na kasalanan. Hayaan po natin na atin pong suriin. Pag wika nga pag-aralan, basahin. Tulad nga po ng sinasabi sa Isaiah 34:16,
ang lahat ng katanungan natin sasaliksikin natin sa Biblia. Hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kasama. At dito sa Biblia, hindi lang kaliwanagan ang matututuhan natin, kundi pati ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya nga, unang tanong, ano po baga ang tinatawag na kasalanan sang-ayon po sa mga santong sulat? Sa unang Juan din po, 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ang pagsalangsang sa kautusan. Sa Bibliang English po, kung ito'y babasahin natin, sin is the transgressions of the law. Ang kasalanan, yung hindi natin pagsunod sa kautusan. Ngayon, ano po baga yung tinatawag na kautusan? Bakit po pag hindi natin sinunod ang kautusan, magkakasala pala tayong mga tao? Pabayaan natin ang banal na kasulatan ang magpaliwanag. Buksan natin ang Romanos 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, ang utos matuwid, ang utos ay mabuti. Ano po napakinggan natin? Bakit nga po kailangan pala wag nating susuwayin ang kautusan? Bakit kailangan wag tayong magkasala? Sapagkat ang kautusan, ito po pala ay sagrado. Pag sinasabing sagrado, banal. At pag sinasabing banal, ito po ay galing sa Diyos, sapagkat iisa lang ang banal. Ang kanyang mga kautusan, ito po ay banal, ito po matuwid, wala pong tutuwid sa kautusan ng Diyos, at ang kautusan ng Diyos ay pawang mabubuti. Bakit nga po kailangan wag nating susuwayin? Wag nating sasalangsangin ang utos na banal, matuwid at mabuti. Buksan ninyo ang Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Dito po merong pinatutungkulan ang Diyos. Kung mahalaga sa atin ang sangkalangitan, kung mahalaga sa atin ang sangkalupaan, naririto ang lahat ng mga bagay na kinakailangan natin para tayo po ay mabuhay. Meron pong mas mahalaga sa lahat po ng mga bagay. Ito ang wakas ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat po ng mga bagay. Alam natin, napakahalaga sa atin ang kalangitan, nandiyan ang araw. Nagbibigay ng kaliwanagan sa atin kapag tanghali. Nariyan ang buwan, ang mga bituin sa gabi nagbibigay ng kukuti-kutitap na kaliwanagan. Nariyan ang mga ulap na nagpapaulan sa atin, nagbibigay sa atin ng tubig. Nariyan, dito sa sanglibutan, ang mga punong kahoy, ang mga halaman, ang mga ibon, ang mga isda, nagbibigay ng ating kakainin sa araw-araw. Lahat yan ay mahalaga. Ngunit, sa lahat ng mga bagay, ito ang wakas ng bagay. Ang pinakamahalaga, susunod tayo. Saan? Sa utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti, sapagkat ito ang buong katungkulan nating mga tao. Meron pa po bagang binabanggit ang Biblia na susundin din po natin na mga batas at palatuntunan o tinatawag na kapangyarihan na dapat susundin natin? Buksan natin ang Romanos 13:1. Ang bawat kaluluwa, ang bawat tao, alam naman natin tayong mga tao, sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo po ang pinaghirapan ng Diyos. Nilalang tayo, inanyuan sa putik, hiningahan ng hininga ng buhay,
tayo po nilalang sa kanyang larawan. Alam natin, ang Diyos walang larawan, ngunit ang pinakalarawan ng Diyos yung kanyang atributos, na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Binahaginan tayo ng kapangyarihan. Na ang Diyos ay pag-ibig, binahaginan tayo ng pag-ibig. Na ang Diyos ay katarungan, kaya tayong mga tao makatarungan. Alam natin ang masama at alam natin ang mabuti. At ang nalalaman natin, sa Diyos nagmumula ang lahat ng karunungan. Binahaginan tayo ng kanyang larawan na karunungan. Omnisyente, sa kanya nanggagaling ang katalinuhan. Binigyan tayo ng katalinuhan. Kaya tayong mga tao, para na rin tayong mga Diyos na nakakagawa din tayo ng mga bagay na ibig nating gawin, at tayo nga po ang Diyos sa lahat ng nilalang na mababa sa atin. Ngayon, ang tanong natin ay ito: ano pa ang mga batas na ibig ng Diyos? Bukod sa nalalaman nating batas ng Diyos, kailangan ito po ating susundin, huwag sisirain, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Meron pa bang ibang batas na ipinasusunod sa atin ng Diyos para huwag tayong magkasala? Romanos 13:1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Ano ba ang matataas na kapangyarihan? Halimbawa po namin dito sa Iglesia ng Diyos, kami po nasa Amerika, Los Angeles, California, kami po ay nabubuhay dito sa tinatawag na pagsunod sa mga batas o ng tinatawag na Constitution ng Amerika. At ang 50 estado, bawat isang estado ng Amerika, may kanya-kanya po silang mga batas. Merong batas ng syudad, yung local government. Merong federal o yung pangkalahatan na batas ng buong bansa ng Amerika. Para po tayo maging mabuting American citizen, kailangan susunod tayo sa pinag-uutos ng bansa ng Amerika. Kung kayo nasa Pilipinas, susundin ninyo ang utos ng ipinag-uutos ng konstitusyon ng mga Pilipino. Kung tayo nasa China, kung tayo nasa Africa, kung tayo po naroon sa tinatawag na Australia, sa Canada, lahat po ng tao. Ito po'y utos ng Diyos. Romanos 13:1. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Bakit? Walang kapangyarihan na hindi nanggaling sa Diyos. Kahit na po yung tinatawag natin ng mga diktador, kahit na po yung tinatawag nating mga komunista, kahit na po yung tinatawag nating mga fascista, kahit na po sabihin ninyo si Adolf Hitler, napakaraming pinatay ng mga tao, lalo na nga, napakaraming ipinapatay, ipinasunog na mga Hudyo. Yung pong kapangyarihan ni Adolf Hitler, yung po galing din sa Diyos. Bakit nga po hindi? Ang Diyos ay omnipotente. Ang Diyos pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat po ng kapangyarihan, ito po nanggaling sa Diyos. At kung bakit ang ibang binigyan niya ng kapangyarihan, ang ibang mga taong ginawa niyang hari, ginawa niyang tinatawag na premier, presidente, reyna, kung ano-ano, na mga pinakamakapangyarihan sa lupa, kung bakit sila po ay sumama, hindi po ang Diyos ang may kalooban na sila ay sumama. Ang nangyari po, yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanila, ginamit nila sa kalikuan. Pero ang lahat po ng kapangyarihan, kahit na nga po ang kapangyarihan ni Satanas, saan ba nanggaling si Satanas? Si Satanas po yung kerubim, kanang kamay ng Diyos sa langit. Siya po'y nilalang din ng Diyos. Sumama nga lang. Kaya naman bilang kaparusahan, ipinukol siya mula sa langit, ipinukol siya at ang kanyang mga kasamang mga angheles dito po sa lupa, sila nga po ang ginawang mga masasamang mga espiritu. Balikan natin ang ating pag-aaral. May katungkulan tayo, may kautusan ng Diyos. Magpasakop po tayo
mga kapatid, sa lahat ng kapangyarihan. Maging ito'y kapangyarihan ng mga tao, susunod tayo, sapagkat walang kapangyarihan na hindi nanggaling sa Diyos. At ang mga kapangyarihang yaon ay hinirang ng Diyos. Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng bagay. Mga tagapakinig. At kung bakit nga ang bawat pangulo, ang bawat reyna, ang bawat hari, ang bawat presidente, ang bawat mga senador, ang bawat mga konsehal, ang bawat mga pinuno ng barangay nagbigay ng kani-kanilang mga kautusan at palatuntunan para po ang mga tao lumakad na may kaayusan para maalis sa atin ang tinatawag na kaguluhan, sapagkat ang ibig ng lahat ng namamahala, tayo po mabuhay na may kapayapaan at kasaganaan. Sana po maintindihan natin, tayo po lalakad sa mga kautusan. Isang napakagandang bagay. Kung tatawid tayo sa daan, ano po ang utos sa daan ng bawat tinatawag na pamahalaang lokal? Meron silang batas sa pagtawid ng kalye. Merong tinatawag na pedestrian lane. Pag lumakad ka ron sa walang guhit na puti at nasagasaan ka, wala na pong kasalanan ang gobyerno. Wala na pong kasalanan ang inyong pamahalaan. Kayo ang may kasalanan. At ang pagkamatay ninyo, nasagasaan kayo sapagkat sinuway ninyo ang utos ng Diyos. Napasakop tayo sa lahat ng mga kapangyarihan. Ay meron bang tao? Tanungin natin. Meron bang tao na matuwid dahil nakatupad sa lahat ng utos ng Diyos? Ito, magandang tanong. Pagkatapos na malaman natin, ang lahat ng kautusan pala galing sa Diyos at ito ay katungkulan natin, wag nating susuwayin, meron man tao na hindi nagkasala, hindi lumiko sa kautusan? Basahin natin ang Romanos 3:10 hanggang 18. Kukunin ko na lang po yung pinakamahalaga. 3:10. Walang gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Wala pong matuwid, wala pong diretso, wala pong nakatupad, ang lahat po nagkasala. At ibig kong malaman ninyo, kahit na ako na nagsasalita sa inyo ngayon, ako po ay makasalanan din. Ako po ay nakagawa rin, at hanggang ngayon, sa ibig ko sa hindi ko pa rin mapigil ang aking sarili sa nalalaman ko man at hindi, nakagagawa pa rin ako, nakapagsasalita pa rin ako ng masama, nakapag-iisip pa rin ako ng hindi nararapat. Bakit? Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya po pag nakakarinig kayo ng mga kandidato sa Pilipinas, ayoko nang bumanggit. Marami tayong mga politiko dyan, huling-huli na, sakoting-sakote na. Marami ng katunayan na nangagnakaw sila, mga plunderer sila, pero ngayon kakandidato pa, itinatanggi na sila'y nagkasala. I never lied to anyone. Hindi ako nagkasala, hindi ako nagsinungaling. Kayo na ang magpapasya. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ang Diyos sa Romanos 3:10 o yung mga politiko na yan? Ngayon, ano ang katunayan na lahat ng tao ay nagkakamali at nagkakasala? Buksan natin ang Romanos din. Salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. 3:23. Sapagkat ang lahat ng tao ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Wala pong tao na maaaring magsalita, I never lied. Hindi ako nagnakaw. Mga kapatid at mga magulang, ang Biblia na mismo nagsasabi, lahat ng tao nangagkakasala at hindi nangakaabot. Saan? Sa tinatawag na kalwalhatian ng Diyos. Ano ba ang kalwalhatian ng Diyos? Nasusulat po, kayo ay magpakabanal
ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako na inyong Diyos ay banal. Ano ba ibig sabihin ng banal? Yun pong salitang banal ay Tagalog. Sa Bibliang English, yun po ay holy. At yung salitang holy, nanggaling po sa salitang whole, buo, kompleto, walang labis, walang kulang. Hindi nagkasala. At isa lang ang hindi nagkasala, ang ating Diyos. At maging nang siya'y magkatawan tao, ang wika ng Biblia, kailanman hindi naringgan ng kasinungalingan ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. 10:30 ng San Juan, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Sa makatwid ang lahat ng tao na nagkakasala, hindi nakaabot sa sa kalwalhatian o sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga po, kailan pa nagpasimula? Talaga bang lahat ng tao ay nangagkasala? Sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 7, panahon pa ng inyong mga magulang. Ay, sino ba mga magulang? Sino ba pinanggalingan? Nating mga tao, edi si Eva at si Adam. Ayoko nang ulit-ulitin pa, alam na ninyo yan. Mga tagapakinig, ang kasaysayan ng buhay ni Eva at ni Adam. At ang ating pag-aaral, pinatunayan ng Diyos na walang nakasunod sa kanyang mga kautusan at palatuntunan. Panahon pa ni Eva at ni Adam, tayong lahat na mga tao ay nangagkakasala. At kung hindi sana nagkasala si Eva at si Adam, sana naroon pa tayong lahat sa paraiso sa lupa, sa halamanan ng Eden. Doon po walang kamatayan, doon po walang hirap, hindi tayo magpapatulo ng pawis, hindi tayo magbubungkal ng lupa, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo magkakaroon ng kamatayan. Kaya lang pumasok sa ating katawan ang kamatayan. Ito nga po ang tinatawag na pinakaparusa ng Diyos kay Eva at kay Adam. At ito'y ipinamana, itong kamatayan sa laman, ito po ang namana natin kay Eva at kay Adam. Pero hindi natin minana ang kanilang mga kasalanan. Na katulad ng itinuturo ng simbahang Katoliko at ng mga Protestante at ng iba't ibang relihiyon, na kapag hindi raw nila nabinyagan ang kanilang mga batang namatay, hindi wika nga nawisikan ng tubig, magiging tiyanak, mapupunta raw sa impyerno o sa ilalim ng lupa. Hindi po katotohanan yun. Basahin ninyo ang Ezekiel 18:20, ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, ang kasalanan ng masama ay isa sa kanya, ang makasalanan ay mamamatay sa kanyang kalikuan, ngunit ang matuwid mabubuhay sa kanyang katwiran. Ang kasalanan ng mga magulang hindi mamanahin ng mga anak, gayon din ang kasamaan ng anak, hindi pagdurusahan ng kanilang mga magulang. Magbasa po tayo mga kapatid. Hindi ko po minana kasalanan ni Eva at ni Adam. Ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan, at ang mga bata hindi po dapat binyagan. Napakarami ang simbahang Katoliko nagbibinyag ng bata. Hindi ba ninyo naintindihan ang binibinyagan, ang wika ng Panginoon? Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Mangangaral, makikinig tayong mga tao. Paano makikinig yung mga bata? Niha-niho, wala naman naiintindihan niya. Ang pinangangaralan yung mga matatanda na marunong nang gumawa ng masama at ng mabuti. At tinatanong pa yan, sumasampalataya ka ba? Paano mo tatanungin ng mga bata? Nagkakamali kayong mga Katoliko. Napaka mali ang itinuturo ninyo sa kaluluwa ng inyong mga miyembro. At yan po yung mga utos-aral ng mga tao. Utos-aral ng mga demonyo. Tito 1:14, unang Timoteo. Sa kanyang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Yan po yung mga aral na ng mga demonyo. Wala po sa Biblia yan. Kaya nga po sa ating pag-aaral, mga kapatid, nang magkasala, una sa lahat, ang ating mga magulang, magmula po noon, pumasok nga sa ating katawan ang kamatayan
ang mga karamdaman. Totoo ba yan? Romanos 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan po. Kaya lang pumasok ang kamatayan nang magkasala si Eva at si Adam. At sa ibang talatay sinasabi, sa Romanos din, kung paanong sa isang tao pumasok ang tinatawag na kasalanan at nang magkagayon, ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ng mga tao ay nangagkakasala. Basahin po ninyo Romanos Kapitulo 5 at versikulo 12. Ngayon, sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, sa makatwid, mamamatay tayo sa laman. Yan po ang unang kamatayan. At ito pong unang kamatayan sa laman, ito po ay hindi talagang literal na kamatayan sapagkat ayon sa Panginoong Jesucristo, si Lazaro ay natutulog sa kanyang libingan. Tayo po, pag namatay sa unang kamatayan sa laman, meron po tayong pamamahinga muna, matutulog tayo sa ating mga libingan. At pagkatapos nga po, kung kailan magigising ang lahat ng tao sa mga libingan, ayon din po sa paliwanag ni Apostol Pablo sa kanya pong unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18, ang Panginoon din ang bababa na mula sa mga langit. At kung magkagayon, ang mga nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na mag-uli sa mga patay. Sa ikalawang pagparito, sa pagkakataong bumababa ang Panginoong Hesukristo, mabubuhay na po ang mga patay. Yun ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ngunit ang unang mabubuhay muna, yung mga nangamatay kay Kristo. Wala po dito ang ating pag-aaral. Ang ipinaliliwanag lamang sa atin ng Diyos, pag namatay tayo, sigurado po lahat ng tao mamamatay sapagkat pinasok nga po ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan, ang kamatayan sa laman. Yan ang unang kamatayan. Maski ako, mamamatay ako. Maski ang unang mga propeta nangamatay. Dadalawang tao lang ayon sa Biblia ang hindi na po dumanas ng kamatayan o paglilibing ng kanilang katawan, si Enoch at si Elias, tinangay ng mga karosang apoy sapagkat sila ay nakalugod, nakalugod sa Diyos, natuwa ang Diyos sa kanilang mga kabanalan. At masasabi ko, sila lamang ang dalawang tao na nakasulat sa Biblia na umabot sa kasakdalan, sa kalwalhatian ng Diyos, kaya hindi na sila namatay. Tinangay na sila sa langit ayon sa kasaysayan ng kanilang mga buhay. Ano ang katunayan na talagang pagkatapos ng unang kamatayan, meron pang tinatawag na ikalawa pang kamatayan. Basahin natin, Hebreo 9:27, at kung papaanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayan po, mga kapatid. Ang sabi ng ibang relihiyon, naku pagka ikaw ay patay na, pasalamat ka na sa Diyos, nakabayad ka na sa iyong kasalanan. Kayong mga karamihan po nangangaral na ganito, mga protestante. Kayong mga protestante, mag-aral kayo. Ano ang tinuturo ninyong pag namatay na ang tao, bayad na sa kasalanan? Maghihintay ka ng ikalawang pagparito at bubuhayin ka para ano? Basahin ninyo Apokalipsis. Mabubuksan ang aklat ng inyong mga gawa, ang aklat ng ating mga gawa. At ang bawat isa hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Ngayon, ano ang kabayaran ng ikalawang kamatayan? O anong kabayaran nitong sinasabi ng Biblia na ang wika sa atin sa Hebreo 9:27, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ano pa yung tinatawag na ibubunga naman ng paghuhukom? Apokalipsis 21:8, ngunit sa mga duwag,
sa mga hindi mananampalataya. Ayan, ayaw sumampalataya ang Panginoong Jesucristo na siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya rin ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. 1 John chapter 5 verse 7, there are three that bear records in heaven. Hindi mananampalataya sa kanyang ebanghelyo. Ayaw tanggapin ang kanyang mga salita ng buhay. At sa mga kasuklam-suklam. Sino ba yung mga tinutukoy na kasuklam-suklam? Mga mamumugot ng ulo, yung mga mamamatay. At sa mga mamamatay tao. Ayan, alin pa? Sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa larawan, sa Diyos-Diyosan. Kayo na sumasamba kay Birhen Maria. Kayo na sinasamba ninyo yung mga papa sa Roma. Si Lorenzo Ruiz. Katakot-takot ng mga larawan na ginawa ninyo sa kahoy. Meron pang Kristong Negro, may Kristong Maputi, kung ano-ano. At sa lahat ng mga sinungaling, kayong mga politiko, lalo na nga, hindi raw sila plunderer, wala raw silang ninakaw. Ay, Panginoon kong Diyos. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi, sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, siyang ikalawang kamatayan, ito po ang tinatawag na impyerno, ito po ang sinasabi sa Hebreo 9:27, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Mamamatay tayo sa laman. Pagkatapos nito, merong paghuhukom. Alin, yang impyerno, ikalawang kamatayan. Kapag hindi kayo talagang naliwanagan, namatay kayo, na talagang kayo'y nasa kadiliman, nariyan kayo kay Mama Mary ninyo, nariyan kayo sa iglesyang tao, nariyan kayo sa pangingilin pa rin ng araw ng Sabat, nariyan kayo sa tinatawag na hindi pa rin ninyo pagkain ng karne, hindi na utos ng Diyos yan, utos na ng mga demonyo yan, huwag kayong magagalit. Sino magtuturo sa inyo nito kung hindi nyo pakikinggan ito? Di basahin ninyo sa Biblia, Unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Sa huling panahon, marami ang aalis sa pananampalataya. Sila ay mahihirate, sila ay sasama sa mga utos, aral ng mga demonyo. Paano makikilala ang mga iglesia ng mga demonyo? Ipagbabawal ang pag-aasawa. Sino nagbabawal ang pag-aasawa? Yan ang simbahang Katoliko. At ano pa? Ipagbabawal ang pagkain ng karne. Sino ang nagbabawal ng karne? Mga Sabadista. Huwag kayong magagalit. Mag-aral kayo. At kung sasabihin ninyong meron kayong magandang paliwanag at kami nagkakamali, kami naman ang pangaralan ninyo. Ilang uri nga po baga ng kasalanan ang ipinakikilala ng mga santong sulat? Napakinggan po natin, napakaganda. Ang pagsalangsang sa kasalanan, ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. Mga tagapakinig, may kasalanang ikamamatay. Sa impyerno, walang kapatawaran. May kasalanang hindi ikamamatay. Sa makatwid, dalawa pala ang uri ng kasalanan. Paano nga po ito? Paano nga po ito lubos na ipinaliliwanag? Ilang uri po baga ang kasalanan na ipinakikilala ng Santong Sulat? 5:17 ng unang Juan. Lahat ng kalikuan ay kasalanan. May kasalanang hindi ikamamatay. Yan ang unang uri. Merong kalikuan, may pagsalangsang na hindi niya ikamamatay. Pardonable. Bakit nga po? Bakit nga po pardonable? Ano po baga ang sanhi o pangunahing dahilan kung bakit nga po ang tao ay nagkakasala? At alin itong anon dahilan at meron palang pagkakasala, hindi pala ikamamatay. Pag sinabing ikamamatay, ang pinag-uusapan yung final death, yung impyerno. Sapagkat merong hindi ikamamatay sa makatwid, merong paraan para malinis yung kasalanan. Ano po baga ang sanhi? Pangunahin dahilan at tao ay nagkakasala. Mateo 26:41, ang Panginoong Jesucristo ang magpapaliwanag. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ito po, ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig,
datapwat mahina ang laman. Magsipanalangin daw tayo. Magpuyat, huwag tayong matutulog. Ang ibig sabihin, lagi tayong sensitibo. Let us always be sensible. Bakit? Ang espiritu ay may ibig. Mahina ang laman. Baka tayo magsipasok sa tukso. Mga kapatid, sa mga katwid, ang kukuhanin natin dito, tayo'y laging wika nga mangagpupuyat at mananalangin para wag tayong magkasala sapagkat merong tukso, baka tayo matukso at ang ating mga laman ay mahina. Anong ibig ipakilala nito? Dahil nga po, mahina ang ating laman, totoo naman po sino ba ang hindi natutukso? Sino ba ang hindi naigugupo? Talaga namang ang laman natin ay mahina. Laman natin nabibigla. Laman natin nagkakasakit, nagkakasipon, nagkakatrangkaso, nagkukulang sa tinatawag na lakas. Kaya nga dito ipinakikilala sa atin ang katotohanan. Itong tao, itong pagkatao ko, itong katawang lupa ko, katawang lupa, nating lahat ng mga tao, wala pong magagawa. Mahina. Madali tayong matangay ng kahinaan natin. Mga taga-pakinig at mga magulang, sa makatwid baga, kung mahina, meron namang espiritu, ang wika ng Panginoon, ang espiritu ay may ibig. Ang espiritu ko, ayoko po na ako ay makapagmura. Makinig tayo. Ang espiritu ko, ayoko po manakit. Ayaw ko po na pumatay. Ayaw ko po na magnakaw. Ayaw ko po na gumawa ng masama sa aking kapwa-tao. Pero mahina ang laman. Nagkakamali, nabibigla. Kadalasan nga po kung ako'y iinom ng kape at medyo napatapang, nauuna po yung aking kabiglaan. Yung nagkakaroon tayo ng nervous problem, yung kumukontrol ng ating sarili. Kaya nga makikita ninyo, maraming mga tao, lalo na nga po yung mga babae at yung may mga katandaan nakakita lang nabigla lang ng konti Mga kapatid ay, tinamaan ng, ay, sinalibad na, nako. Ano ka ba naman binigla mo ako. Yan. At dahil nga po sa kabiglaanan, mahina ang laman, mahina na ang kanyang nervous system, nakapagmumura. At yung iba nga po, may hawak na kumukulong isang balding tubig dahil sa kabiglaanan, naipukul niya sa tao, nagkasala siya. Napaso niya yung tao. Pero yun pagkakasala dahil sa kahinaan ng laman, kabiglaanan. Hindi niya gusto yun. Hindi niya pinlano yun. Kaya nga sinasabi ng mga apostol tungkol sa nagkakamali sa mga pagkakasalang dahil sa kahinaan niya sa kanyang sariling laman? Hindi niya nakontrol. Unang Juan 5:16. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay. Hindi ikamamatay sa impyerno. Ikamamatay sa lupang katawan. Pero hindi nangangahulugang itatapon ka sa impyerno. Mali-mali na nga Hindi na nga makontrol yung sarili. Mahina na yung kanyang laman. Sakitin Idalangin ninyo siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. Ito po ang tinatawag ng mga involuntary sins. Ito ang kasalanang hindi sinasadya. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. Sa mga tuwid, ipapanalangin natin yung mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay, kahit ng ating kapwa-tao, sino man sila, na hanggang ngayon mali-mali pa rin. Magugulatin. Nabigla lang nakakita lang ng itim na pusa, ay tinamaan ng, ay sinalibad ng, pinuto ka ng. Hindi ba kasalanan niyang magmura ka sa iyong kapwa?
Pero may kapatawaran po iyan, mga tagapakinig. Ngayon, kung ang unang kasalanan may kapatawaran at pwede pa nating ipanalangin, makinig kayo. At dito, ang ipinapanalangin yung mga buhay pa. Hindi po ninyo pwedeng ipanalangin yung mga mahal nyo sa buhay na matagal nang patay. May mga reliyon po na ganyan Kamukha na nga yung simbahang Katoliko. Talagang wala naman kayong itinuturo na galing sa Biblia. Nilalahat ko na kayong mga pare. At itong mga Mormons, itong mga kung ano-anong mga relihiyon, yung mga Mormons, isipin niyo, ang tatay mo, patay na, ang nanay mo, ang lolo mo, ang lola mo, pinapanalangin pa nila, binabautismohan pa nila, mga patay na. Hindi na po pwedeng magsisi ng kasalanan, hindi na po pwedeng makinig pa ng Biblia. Yung mga patay na yan, ang ipapanalangin, yung mga buhay pa. Ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon, alin po baga naman? Ang kasalanan na walang kapatawaran, hindi pwedeng ipanalangin at tiyak na paparusahan sa impyerno. Unang Juan 5:16, may kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na ipanalangin ninyo. Bakit po? Alin ba ang ikamamatay? Pag sinasabing ikamamatay, sa impyerno. Santiago 1:14, kundi ang bawat tao na natutukso, pagka nahila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang bawat tao may kanikanyang sariling kahinaan, Iba po ito yung kahinaan sa pisikal na laman. Ito po ay mga tao na merong huwisyo. Wala namang karamdaman, malulusog, masisigla, pero may kanikanyang kahinaan. Nahihikayat sila ng kanilang sariling kahinaan. Ano po ang halimbawa? Yung tinatawag na paglalaseng. Yung mga lasenggo makakita lang ng bote, lasing na makaamoy lang ng alkohol umiikot na ang paningin. Yung mga babaero, makakita lang ng babae. Yan ang kahinaan nila Yung mga gustong manakit, gustong pumatay, gustong manggahasa, gustong magnakaw. Ang bawat isa may kani-kanyang sariling kahinaan. May kahinaan sa alak, may kahinaan sa babae, may kahinaan sa salapi. Ang bawat tao ay natutukso, nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Alin ang masama doon? 1:15, ipagpatuloy natin ang Santiago. Kung magkagayon ang kahalayan, ang kahinaan, o ang tukso, kung maipaglihi, it is being conceived. Ito'y natatago, ito'y naiipon. Kumbaga sa isang naglilihi, ito'y talagang iniintay ang 9 na buwan bago lumabas yung bata. Kung magkagayon, kung maipaglihi na ang kasalanan, mga kapatid, nanganganak nga po. At pagkamalaki na, namumunga ng tinatawag na kamatayan. At ayon pa rin po sa Panginoon Diyos sa Hebreo 10:26, for if we sin willfully, after that we have conceived or received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. At kung ating kusang loob na ginagawa ang kalikuan, ang pagsalangsang sa mga kautusan, pagkatapos na maunawaan na natin ang katotohanan o ang mga ipinagbabawal, ipinag-uutos ng Diyos, wala nang nalalabi pang hain sa mga kasalanan, sa makatwid ito po ay wala nang kapatawaran. Kaya nga po, maging sa husgado ng tao, pag napatunayan ang kasalanan mo ng pagpatay sa kapwa murder, yung murder, it was conceived. Ito po ay pinlano, pinag-aralan, at saka isinakatuparan. Bagaman alam ng tao, masama pumatay, pero pinatay niya, kusang loob. Ipinagtanim niya, pinag-aralan niya, wala na pong kapatawaran yan. Mga kapatid, ayon po sa ating pag-aaral, yan po, ang kasalanan, ikalawang kamatayan, ito ang tinatawag na mga nagagawa ng tao na kusang loob. Bagaman alam nilang masama, ginagawa nila ng kanilang tinatawag na sariling mga kalooban. At
meron pa silang mga kagalakan sa paggawa ng mga bagay na ipinagbabawal. Ngayon, alin po ang isang napakagandang halimbawa? Buksan po natin ang aklat ni Propeta Jeremias 7:16 ng kasalanang walang kapatawaran. 7:16 ng Jeremias. Jeremias, huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni idalangin mo man sila, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita pakikinggan. Ayan po, ang kausap ng Diyos si Jeremias, banal na propeta niya. Huwag mong ipanalangin ang bayang ito, ang bansang ito. At ang tanong ni Jeremias, bakit Panginoon? 7:17. Bakit ayaw mong ipanalangin ko sila? Ang tinutukoy ng Panginoon na huwag ipanalangin yung bansa ng Israel, yung kanyang sariling bayan. 7:17 ng Jeremias, ano ang dahilan? Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ito po. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa nila? Ano bang ginagawa nila? 7:18 ng Jeremias. Ang mga anak namumulot ng mga kahoy, ang mga ama nagpapaningas ng apoy, ang mga babae, ang mga asawa nagmamasa ng masa ng mga tinapay upang igawa ng tinapay ang reyna ng langit. At upang magbuhos ng mga handog na susunugin, na inumin sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa galit. Ito ang kasalanang walang kapatawaran. Alam na natin yan, ang pagsamba sa mga larawan, ang pagsamba kay Birhen Maria, ang pagsamba sa mga santo ninyo, ang pagsamba sa mga pare, ang pakikinig at pagsunod sa utos aral ng mga Hudyo at ng mga tao, katha ng mga tao, superstisyon ng mga tao. Tito 1:14, na mga sinsay sa katotohanan, mga utos aral ng mga demonyo, unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng aking bayan? Ayan po, walang kapatawaran yan. Kahit na anak kayo ng Diyos. Kahit na tayo, halimbawa sa amin, kahit alam naming iglesia na kami ng Diyos kay Kristo Jesus, pagka gumagawa kami ng mga bagay na sinasadya namin na alam naming bawal, yun, wala pong kapatawaran. Kaya nga maging sama ngayon, puro sumpa na ang dumarating sa buong sanglibutan. Bakit nga po nagkakaroon ng mga climate change? Bakit nga po ang mga politiko magnanakaw? Bakit nga po merong tandem, killing here, killing there? Bakit walang respeto ang tao sa batas na ipinaiiral sana para sa ikapapayapa at ikauunlad ng bawat bansa at bayan sa lupa? Jeremias 7:19, kanila baga akong minumungkahi sa galit, nagagalit po ang Diyos sa mga pagsamba sa larawan. Sabi ng Panginoon, hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili, sa ikalilito ng kanila ring sariling mukha? 7:20, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito, ang galit ko at ang aking kapusukan mabubuhos sa dakong ito, sa tao, sa hayop, sa mga punong kahoy, sa parang, sa bunga ng lupa. Masusupok at hindi mapapatay. Mga tagapakinig, talagang puro sumpa. Lalo na nga sa huling araw na ito. Itong Papa sa Roma nangunguna at ang mga lider ng malalaking gobyerno sa buong lupa nangungunang sila daw ay gagawa ng New World Order. At itong Papa sa Roma, ano ang balak ng Papa sa Roma? Ang lahat ng relihiyon sa lupa magkasama-sama. Ang Pangulo, yung Papa sa Roma, di lalong malaking kawalangyaan yan. Lalo kayong tuturuan ng pagsamba sa larawan, lalong magagalit ang Diyos. Kaya ito na nga po, ang mga sigwadas ng panahon na nararanasan natin at talagang nagpapakitang malapit na ang ikalawang pagparito. Ngayon, ang huling tanong, paano po tayo makakaiwas sa lahat ng mga sumpa ng Diyos dahil nagagalit ang Diyos? Sapagkat ang lahat ay kusang loob, gumagawa ng mga kasalanang ipinagbabawal niya, lalo na nga ang pagsamba sa mga larawan. Isaiah 1:18, ang wika ng Diyos, magsiparito kayo sa akin, tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe. Kahit na kayo sumasamba sa larawan, kahit na kayo sinasadya ninyo ang kalikuan, pero magsiparito kayo sa Diyos,
Paano tayo magsisipa rito sa Diyos? Malakias 3:7, manumbalik kayo sa akin. Manunumbalik tayo sa tunay na Diyos. Susunugin na natin yung mga larawan natin, nila Birhen Maria, ng mga santo, mga santa, yung mga kahoy, yung mga pilak, yung mga walang kabuluhan, na mga sinasamba natin. Manumbalik kayo sa akin. Sino ba ang Diyos na nagsasalita? Ang Diyos ay Espiritu. Walang laman, walang buto. Mga kapatid at mga magulang, sa kanyang 1:18 ng San Juan, ang Diyos ay Espiritu, walang Diyos na nakakita, walang tao na nakakita sa Diyos kailanman. Ano ang ibig ng Diyos? Sa San Juan din, Kapitulo 4, versikulo 23 at 24, ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. At ang ibig ng Diyos, dumarating ang oras, ang wika, sasambahin ng lahat ng mga tao ang Diyos sa Espiritu, sa Diyos na walang laman, walang buto, pero makapangyarihan sa lahat, sa Espiritu. Sasamba tayo sa Kanya at sa katotohanan. Alin ang katotohanan? Ang katotohanan walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ako ang katotohanan. Iniibig ng Diyos na ang mga tao sumamba, bumalik na muli sa tunay na Diyos, walang laman, walang buto, sa Espiritu. Walang laman, walang buto, at saan? Sa katotohanan. Sa paanong paraan? Upang sa pangalan ni Jesus, ang wika sa Pilipos 2:10, itiklop ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, ng nangasa ilalim ng lupa. Sa ganito, ito ang ibig ng Diyos, sambahin natin siya, luwalhatiin natin siya. Paanong paraan natin siya mapupurit, maluluwalhati? Manunumbalik tayo sa Espiritu, manunumbalik tayo, walang larawan. Ang sasambahin natin at paglilingkuran ang ating Panginoong Jesucristo, ititiklop natin ang ating mga tuhod sa Kanya. 1:19 ng Isayas, magkukusang loob tayo at magmamasuno rin. Magsisikain tayo ng bunga at buti ng lupain, ibabalik ng Diyos ang kasaganaan sa buong sanglibutan. Nasan nga ang Panginoong Jesucristo? Nasan nga ang Diyos? San Juan 12:26, kung sino man ay magnanais maglingkod sa akin, sumunod sa akin, kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Bakit kailangan tayong sumunod kay Kristo kung saan siya naroroon? Kapitulo 15, versikulo 5 ng San Juan din. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y hiwalay, kung wala tayo sa kanyang kinaroroonan, wala tayong magagawa. Nasaan ba ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan, 1:18. Sa makatwidbagay ng iglesia. Ito nga ang iglesyang itinayo niya sa Jerusalem ng Judea, anyo 32. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Aklat ng mga gawa 20:28. Anong naroon sa kanyang katawan? Kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. 1:14 ng Kolosos. Sa makatwidbaga, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Si Kristo ang ulo ng katawan. Siya ang pastor. Siya ang obispo natin. Wala tayong paglilingkurang mga tao na namamatay. Ang pastor at obispo natin, walang kamatayan. Mateo 28:20. Ang wika niya sa iglesia ng Diyos, ako'y isa sa inyo palagi hanggang katapusan ng sanglibutan. Dito po namin kayo inaanyayahan sa banal, maluwalhati, na katawan ng Panginoong Jesucristo na kanyang ililigtas sa ikalawang pagparito. Efeso 5:23 at 25, basahin po ninyo. Dito tayo magsama-sama, dito natin siya purihin, sambahin, awitan, panalanginan, luwalhatiin. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob
sa ating mga magkakapatid, mga mag-aanak, mga magkakaibigan, hanggang sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, hanggang sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.